Hello mga kababayan, kumusta? Nakauwi na pala kami dito kahapon sa bahay kubo ko. Nakauwi na ko dito kahapon mga kababayan. Ay nako, hiningal ako. Ikwento ko lang sa inyo ngayon ang araw ko ngayon mga kababayan. Gising ko alas 5 ng umaga. Nag-asikaso sa kusina. Nag-asikaso sa aking mga anak. At nag-igib ng tubig kaya walang tubig kasi nasira yung daluyan ng tubig namin. At pagkatapos namin lahat sa trabaho namin, mga anak ko kumain na, nagpunta na kami sa school. Kami ni Bunso. Buti na lang nagmotor ako. Kung naglakad kami, naku, Diyos ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Nagtaka kami kasi hindi tagal nakapasok yung bus dito sa sa bus stop dito sa malapit sa amin. So tinawagan namin, yun pala hindi daw mag-start yung school bus nila ni Bunso. Pagka maghintay-hintay lang daw, so antay-antay. Dito pagka tumawag naman yung driver na ang mga bata ihatid doon sa malapit sa school nila sarili kasi may doon naman yung bus nila sarili nandun sa malapit sa school na sarili. Sa isip ko, nakahingal talaga ako ng malalim, iniisip ko na paano talaga ako. Napatulala ako sandali, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, ngayon, ganun. Kasi sa sarili nag-antay din sa akin, hatid ko sa school. Sabi ng kasama ko dito, doon daw kami dadaan. Sabi ko, hindi, uwi muna ako ng bahay kasi nandun si Salini, yung anak ko, ihatid ko sa school kasi gusto niya ihatid ko sa school kasi punta muna kami sa tindahan sa kabilang baryo. Bili ng gamit niya. Tapos ihatid ko siya doon. Ngayon, ako, tapos bumuwi kami dito, tumakbo ko, pupunta sa bahay namin. Tinawag ko si Salini, sabi ng anak ko, bakit mang ko, huli ka na. Sabi ko, kasi nagmamadali ako kasi hintay si Bunso doon sa driver ng bus nila doon tapos malapit sa school ninyo. Sisip ko, Diyos ko. Sabi, paano yung gamit ko, mang? Paano yung ipabili ko? Huwag na. Ihatid. Mamaya na lang yung sabi ko. Ihatid lang muna kita sa school. Ako na lang ang bibili tapos ibalik ko lang doon. Kauwi ko lang talaga. Nangangala yung katawan ko. Ay, Diyos ko. Thank you talaga. No? Thank you talaga na may motor ako. Kung wala akong motor, hindi ko alam. Tapos dami ko pang trabaho dito sa bahay. Mahinga muna ako. Kakain muna ako. At mag-igib din naman ng tubig. Tapos marami pa akong labahin. Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Kaya sisip ko, kain muna ako para malakas ako ulit. At kaya muna, hayaan ko muna yung trabaho dyan sa kanila yan. Hirap talaga, Diyos ko. Alam nyo mga kabayan, thankful talaga ako may motor ako. Kung wala akong motor, iiyak talaga siguro ako. Iiyak talaga siguro ako. Ay, nako. At saka kahapon, ihatid ko si Salini doon sa school nila kahapon. Nasira yung motor ko. Stop tong motor ko doon. Buti na lang yung kapitbahay namin, dinaanan ako doon. Nandoon siya, sabi ko, pakitingin naman ng bike ko kasi ayaw mag-start. Ayaw talaga siya mag-start. Sabi ko, hayaan lang natin dito. Padlock ko na lang siya. Iniwan ko siya doon sa tabi, may bahay doon. Iniwan ko siya doon at tinawagan ko yung taga-ayos. Hapon na nakuha doon yung motor ko. Padlock ko siya at nanap yung taga-ayos. Hapon na. At sa awa naman ng Diyos na ayos yung motor ko. Diyos ko. At buti na lang din kahapon, nandito yung kapitbahay namin, natin ko sa bahay. Kung hindi maglakad ako pa uwi. Mahiya kasi ako magsasakay na hindi ko kilala. Ayaw ko. Plano ko nga, itulak ko yung motor ko pa uwi dito. Ay, Diyos ko. Sabi niya, iwan lang daw kasi pupunta yung taga-ayos. Yun, iniwan ko, pinadla ko. Diyos ko. At ngayon ang gagawin ko ay pahinga muna, kakain, at saka na ako maggawa-gawa, bukas plato, saka na kakain muna ako. Ayan lang po mga kababayan, ang kwento-kwento ng aking buhay dito sa India. Thank you for watching. See you next video. Siya na po kayo sa aking mga video. At maraming salamat sa hindi nag-skip ng aking ads.
Thank you for watching.